Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po akong importanteng i-share po sa inyo. Tungkol po dito sa isang Ford Everest na ginagawa po namin na nag-ubos ako ng maraming pera. Marami po akong naabono. Ito po ang kwento. In-overhaul po namin itong Ford Everest po na ito. Galing pa po ito ng Mindoro. At nang ma-overhaul na po namin, nung isinalpak na po ang makina diyan sa body at nung papaandarin na nga po namin yung makina, sa unang-unang pag-start pa lamang po ay hindi na po ito gumana. At nung ayaw na nga pong umandar, iniskan po namin at nakita nga po namin na may problema po siya na injector driver circuit. At dahil dito ay nasira ang mismong computer box or yung ECU. Kasi naman itong si Ford ay sinama yung injector driver doon sa computer box. Yung karamihan ng ibang mga design ng mga engine or design ng mga injector driver ay nakahiwalay po itong module po na ito doon sa computer box. At dahil po sa pangyayaring yon, ako po ay bumili ngayon ng computer box. Napakamahal po, 40,000 pesos plus pa ang halaga dahil meron pa po itong programming. Ang nakakalungkot po dito mga kapatid, dinala po sa amin itong Ford Everest po na ito na umaandar. Blow-by nga lang po, malakas na po yung talsik doon sa dipstick. At maging doon sa kanyang tambucho ay meron na rin pong maputing-maputing usok. Kaya po ito ay nagdesisyon na kaming i-overhaul po, general overhaul, ito pong Ford Everest po na ito. Ito yung sinasabi po natin na last touch. Kaya lang masyadong mahal itong last touch na ito. Sana po nanonood po yung may-ari nito, si Sir R.S. Luna. Mabuti na lamang at napakabait po at talagang nauunawaan niya yung nangyari dahil wala pong may kagustuhan ito. Yung makina, yung in-overhaul namin, maayos naman lahat ng pagkaka-overhaul, papaandarin na lang at biglang lumabas itong problema na ito. Kapag ka po mayroong lumabas na error na injector driver circuit, doon sa mga gumagawa ng Ford, mapapakamot na po talaga ng ulo yung mga mekaniko. Dahil once na ma-read yun sa scanner, sigurado may tama na po ang ECU na ito. Tulad nga po ng sinabi ko po sa inyo, ito pong injector driver ay nakasama mismo, built-in doon sa computer box po nitong mga Ford Everest. Kaya pag nagkakaroon ng problema, ang mga injectors ay nadadamay na po yung buong computer box, yung buong ECU. Magpapalit ka talaga, bibili ka talaga. Kaso ang problema dito, na last touch nga po kami, sa amin ngayon lumabas yung problema na yon, syempre hindi namin mapapaandar yung makina, hindi namin mabubuo yung mismong Everest po na yan. Kung hindi kami ngayon bibili ng bagong ECU. Pero hindi mo pwedeng ilagay yung bagong ECU na yon kung may problema pa ang inyong mga injectors. At para malaman mo kung ilang injectors ang nasira, kailangang ipadala mo ngayon yan doon sa nagko-computer testing at maging yung flow test ay magawa po doon. Ipinadala ko po sa Central ang 4 na injectors at ito na nga po yung naging resulta ng kanilang flow test at nakakalungkot po. Dahil po doon sa isang injector ay nagkaroon ng issue yung kanyang solenoid. At may note nga po dito, ayan makikita nyo po yung note na yan. Ang sabi po dito, 1 defective solenoid, no result. Kaya po yung pages po nitong results po na to, 3 lang. 1, 2, 3. 3 injectors lang po yung buo. At yung isa pong injector, ang sabi po dito ni Central, with photo taken, testing done, 3 pieces passed with test result, 1 piece failed, damaged solenoid, no test result, error in machine. Nag-error pa yung kanilang makina. At kaya medyo mahal pala yung siningil sa amin dito dahil talagang may problema itong isang injector po na ito. Ito po galing na po ito sa Central. Ito po, ipinlastic na nila, in-isolate na nila, hiniwalay na yung talagang sirang injector. At ito naman po yung 3 buo. So, meron pa kaming mapapakinabangan na 3 buong injectors, pero itong isa, isolated na dahil hindi ito pwedeng gamitin or itry man lang dahil siguradong sisirain niya ulit yung computer box. Ang sabi nga po ni Central, ito po yung kanyang piezo circuit po dito sa loob nito ay naging grounded na papunta dun sa solenoid. Kaya po kapag nag-release ng voltage yung ating driver, yung injector driver, ay mag-grounded siya mismo doon sa negative ng engine, doon sa negative ng supply.
Kaya po, yung driver na yon, IC yon, integrated circuit yon, kapag na-short sa ground yon, masisira po talaga yung injector driver. Kaso ang problema, itong si Ford, isinama yung injector driver doon mismo sa ECU. Kaya yung buong ECU na yon, wala na, hindi mo na yon pakikinabangan. Pump make PISO, medyo may kamahalan, 750 per injector ang testing po nila doon. At ako nga po ay nagbayad ng 3,000 pesos with OR. Pinapakita ko po ito para makita po ng may-ari, si Sir RS Luna. So abono po tayo ng computer box. Pero siyempre, yung injectors ay yung may-ari na po ang bibili po nito. Ang problema dito, yung mga shops na walang pang-abono, yan ang magiging malaking issue. Siyempre, hindi papayag yung may-ari. Kaya po, doon sa mga may shop, pati doon sa mga mekaniko, kahit wala kang shop, yung mga nag-home service at maging doon sa mga nagdi-DIY, doon sa mga may-ari ng mga ganitong klase ng mga sasakyan, kahit hindi Ford, kahit sabihin mong ibang modelo ng sasakyan, kapag ka may mga ganitong klase ng injectors, siguro mas makakabuti bago natin isalpak sa makina, ay ipatesting muna. Kailangan makita mo na gumagana siya, bumubuga siya, para ibig sabihin nun ay hindi grounded ang iyong solenoid. Hindi grounded yung electronics dito sa loob ng injectors. Kaya dito po sa amin ngayon, dahil sa pangyayaring ito, lahat po ngayon ng mga injectors na ikakabit namin, lalong-lalo na yung mga ganitong klaseng injectors at doon sa mga Ford Everest na nakasama yung driver doon sa ECU, kailangan ipatesting muna namin kay Chief. Kasi meron naman talaga kaming tester dito ng mga injectors. Yun po kasing nangyari sa Everest na to, umaandar naman dinala sa amin itong Everest. Kaya hindi na po namin inisip na may problema itong 4 na injectors. Kasi nga umaandar siya, ang problema lang niya blow-by. Kaya po in-overhaul. Ngayon, pinagkakabit na namin itong mga injectors na to, sakalang nag-appear or na-last touch nga po kami na defective pala tong isang to. Ayan. At sinira niya ngayon yung ECU. Kaya po, para hindi kayo ngayon mag-abono ng malaki at ma-last touch kayo, kapag itong mga Ford Everest na to, yung mga modelong Everest po ngayon, kapag yan ang inyong gagawin at nagkalas kayo ng injectors, no, bago nyo ikabit ang inyong injectors or nag-overhaul kayo ng makina or nag-top overhaul kayo, ipatest nyo muna ang mga injectors kung talagang ito ay working lahat at wala siyang grounded. Kasi kapag grounded po itong mga injectors na to, gagastos ka, sigurado sisirain niya ngayon yung ECU, gagastos ka ngayon ng 40,000 plus kasama yung reprogramming. At napakalaking abono po niyan kung sa inyo matatapat. Kaya kung halimbawa, meron kayong customer na naka Ford Everest, itong mga modelo na yan, masdan nyo po yung injectors na yan, sabihin nyo na sa inyong mga customers, itong napanood nyo po sa akin. Dahil ito, na-experience ko ngayon. Malaki ngayon ang iaabono ko. Mabuti na lang may pang-abono pa po tayong kaunti dito. At hindi naman po siguro magagalit sa atin yung may-ari po nitong Everest na to. Wala pong may kasalanan dito. Hindi po sinasadya ng mekaniko, hindi po sinasadya ng shop. Nagkataon, nasira yung injectors nang hindi natin alam, kaya po ngayon nagkadamay-damay na. Pero since ngayon na alam na natin yung problema, wag na kayong mag-trial and error. Bago nyo ngayon ikabit ang mga injectors, diyan sa mga Ford na yan, kahit hindi Everest, Ford Ranger, lahat nitong mga modelo na to, nakasama yung injector driver doon sa ECU bago kayo mag-install ng inyong mga injectors, ipatesting nyo muna yan. Pero alam nyo, duda ako dito eh. Kasi meron akong naging customer na Ford Everest din. Bumili siya ng mga injectors. Nung nag-canvas kami sa Ford, halos 40,000 pesos ang isa. Pero yung nabili niya, ay halos 16,000 pesos lang ang isa, brand new. Saan galing yun? Kasi meron kaming tinanong, ito lang nakaraan, injectors ng Montero. Magkano ba yung ano natin doon, Jamie? Yung injectors ng Montero, yung 16,000, brand new daw, no? Oo, brand new, 16,000. Pero yung surplus kay Ma'am Rupa, 15,000. Halos parehas lang yung brand new saka yung surplus. Sabi ko, saan galing yung brand new na yun? Bakit napakamura? 15,000 o 16,000 yata yun. Nung tinanong namin, Korea daw. Duda ako doon. Malamang China yun. Kaya po, pag bibili kayo ng mga genuine parts, lalo na sa Ford, huwag kayong bibili sa online. Kasi maraming nabibili ngayon ng mga injectors
kahit tingnan nyo po dyan sa mga online shops na yan, may mga nabibili na ang mumurang mga injectors. Baka maparis kayo dito kasi hindi ko naman alam kung yung dating gumagawa nung Everest na yun ay nagpalit na yan ng injectors at nagpalit ng hindi original. Oh, ito ngayon ang nangyari. Sinira yung computer box. Dahil nga po, malamang yung injector na to ay posibleng hindi ito legit, baka ito'y counterfeit, mumurahin, made in China, at yun po ang magiging epekto sa inyong makina. At dahil po dito mga kapatid, itong ginawa naming procedures na to sa mga Ford na mga sasakyan, gagawin na po namin ito ng paulit-ulit. Kaya ngayon, merong nakapila dyan ng mga Ford na 3 yata yung wild truck, isang puti, tapos meron doon 2 sa labas. Lahat po yan, yung mga injectors nila ay pinadala ko na kay Central para ma-flow test at matest na rin po yung kanyang electronic circuit sa loob. Dahil ayaw na naming maulit, ayaw na naming mag-abono ulit at kami po ay malastats. Anyway, yun naman pong ginagawa naming mga test, kompleto naman po yan, may resibo yan, ayan po. At ipapakita namin to sa may-ari. Kasi mas gugustuhin na ng may-ari yung ganitong procedures kaysa naman bibili tayo ng computer box at i-reprogram mo pa, mas malaki po yung mga magagastos. Mga kapatid, kanina po may dinala pong 2 Fortuner po dito. Parehas po silang 2007. So pag 2007, ngayon po ay 18 years na po sila. Maswerte yung isa nakapagpalit na po ng timing belt noong 2017. Ito po ay napalitan na ng timing belt noong May 18, 2017. Ayan, timing belt replacement. Sa inyo wala. Ever since hindi ho napalitan. Pero itong gray na yan, na Fortuner, mula nung binili nila, hindi po nila ito pinapalitan pa ng timing belts, 18 years na po. At hindi nga po mabunot yung dipstick. Yan, tingnan nyo, hindi mabunot yung dipstick, kinalawang na po kasi 2 taon na rin po itong hindi nag-change oil. Sige. Sama na. Oh, grabe. Kalawang. Kinalawang, oh. Oh. Biro nyo sa loob ng napakahabang panahon, ngayon lang ito naiangat. Kinalawang, oh. Wala na kayong langis. Wala langis. Sige, wala nang langis. So, ganun katindi yung inabot nitong Fortuner na ito. At kung makikita nyo, ayan, puro kalawang na yung ibabaw. May mga sapot-sapot pa ng gagamba. Grabe, oh, puro kalawang yung mga tornilyo. Oh, tapos singaw ang injectors. Sumisingaw ang diesel. Ayan. Tapos pwede na sa horror films to eh. Kasi dami-dami ng mga sapot-sapot eh, oh. Gusto nyo po, bigay nyo na lang sa akin to. Ayusin ko, alagaan ko. Dahil sa sobrang dumi at amoy daga ang panghipo nitong makina. Hindi po nila ginagamit, hindi nila inaasikaso. Kaya pati yung kanyang panel gauge, hindi na rin po umiilaw. Oh, walang ilaw. Wala, hindi gumagana. Kaso ang problema, ito na. Gagamitin nila ngayon, pero may mga lumalabas ng mga issues. Doon pa lang sa ibabaw nung kanyang nung makina, yung 2 injectors ay may tagas na po ng diesel. At maging yung kanyang water pump ay tumatagas na rin, naglilik na rin po yung coolant. Ito yung coolant nyo, kulay pula, no? Tapos dito sa inyong water pump, ayan, no, naglilik na yung inyong coolant. Kaya yung tornilyo nyo, ayan, may mga kulay pula na. Ang trabaho ng coolant, yung kulay niya na yan, para malaman nyo kung saan siya naglilik. So dito sa water pump, ayan, leaking na yung coolant nyo. So paandarin nyo yan ng matagal, mauubusan ng tubig tong radiator nyo. Kasi naglilik na kayo sa water pump. Ngayon, ang isang problema nyo, hindi gumagana yung inyong panel gauge. Hindi nyo ngayon makikita kung kayo nag-overheat. So medyo malaki yung problema nun sa sakyan nyo. Dito pa lang, leaking na yung inyong coolant. Tapos ang timing belt nyo, for almost 18 years, hindi kayo nagpalit. Tapos ang inyong langis kulang. Ang inyong injectors ay leaking din. Ayun, pakita mo, Glenn. No? 2, nagli-leak. So, hindi pa rin ho ito na pa-EGR. Yung ito, nilinis. Itong manifold, wala po lahat yon. Wala ano. So, yun no, hindi ito ordinaryong PMS. Kita na ho natin yung mga problema sa PMS. Hindi naman kasama yung palit ng timing belt. Hindi kasama yung palit ng water pump. Pero sa inyo, kailangan ho yan. Immediate ho yan. Kung gagamitin nyo ito ng malayo, delikado. So maging ang radiator nito, sigurado ko,
puro kalawang na rin po ang loob nito. Kaya po mga kapatid, kung meron kayong mga ganitong klase ng sasakyan, kahit hindi nyo po yan nagagamit ng madalas, deserve po ng sasakyan na ipa-change oil nyo naman yan at mahawakan man lang ng mga mekaniko. Tulad nitong dalawang Fortuner po na ito, matitindi ngayon ang kanilang mga problema at gagastos po sila ng malaki. May pasalubong sa aking papaitan. Galing po San Miguel. Opo, sa Lopez. Sa Lopez. Pero ngayon hindi kami gamit doon. Tapos may check engine. I-check natin yung... Yung check engine na nakaraan, sabi mo, balik namin. Oo. Pinatanggal ko po yung throttle control. Oo, yung throttle controller. Oo. Ito po yun. Oo. Hindi mabaka. Kasi sabi nyo parang Conflict. maganda kung saan yung nagto-throttle control natin. Ang magtanggal, sila kasi nagkabit. Ano po nangyari ngayon? Natanggal na po. Mm. Sabi ko nga kay Papa, okay, kasi wala nang, dati may parang parang Oo. umiipit, parang nananakal. Oo. Ngayon okay naman po, pero may check engine. Di alisin na lang natin check engine. Oo, yun na lang. Ang kapalit nun, papaitan. Ako, ang dami naman. Salamat po, salamat. Ako. Tigil mo muna yan at dalhin mo to doon. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat.